Makulita pala nakita. Pero yung mista ni Supremo, si Colonel Capuyan, dating commissioner, di isama na rin natin kasi mga bagong leader yun. Tapos si General Lorenzana, dating SND, iboto natin yun. Silang tatlo. Kasi mga bago eh. Kasi baka may magawa yung bago yung mga dati, wala nang ginawa yun. Commander Tom, sir, may 10 sako na pinapaipon ni Alam, ni Aram. Sir, may 10 sako na pinapaipon ni Alam. Hindi ko alam yun ako, Commander Tom. Hindi ko makuha. King ko, sir, Iranian commercial airports are now closed of possible Israel strike except, yes, 72 hours kasi. Pwede 72 hours magpaparelease. Kung hindi nag-release ngayon ng Israel bukas, mag-release na ng nuclear missile. Huwag iboto si Pacquiao. Oh, wala namang gagawin si Pacquiao eh. Nagbugbog mo siya. Walang gagawin si Pacquiao. At least ibigay niya yung kayamanan niya, pwede. Tarira, Israel poised to attack Iran anytime soon. Yes, tama yung sinabi mo yung Tariray. Bininta na yata ng airport kung ang Pilipinas bininta, papayag ba tayo na? Siyempre hindi Ikaw naman, you're right, sir. Tariray. Our concern is yung mga kababayan natin doon. Yes, sabi ni King Kong. Kasi kung wala tayo, mga mamamayan, wala doon ang gobyerno. Kaya mas makapangyarihan ang taong bayan. Yes, tama sabi ni Bambutuan. Kevin, panahon naman na eleksyon, panahon naman ng bulagi ng mga taong sa mga gandang salita. Sabi ni Kevin Dudalaw. Parang pinagsakapan, pinagtrabaho ng taong bayan ng pinambili ng mga armas ng mga sundalo at pulis. Kaya ang taong bayan ang employer, taong bayan ang masusunod, mas makapangyarihan ang taong. Yes, tama yan. Pero ang problema, hindi kikilos. Kung hindi rin kayo kikilos, kailangan unahan nyo sa EDSA. Pag marami kayo sa EDSA, ang panahon na ng EEP para kumilos, para tulungan kayo pag sinasaktan na kayo. So, hindi kikilos ang armed forces kung hindi rin kayo kikilos. Ganun lang yon. Okay, Commander Tom, ito para sa malayamang nagmamadali 3 araw maghagis sa EDSA sa 10 million araw-araw po. Paano ang tao sa EDSA? Hindi ko makuha. Okay, ganito. Nahigit na pala 1 oras ako. So, kababasa lang ng wala, no? Pero may part 1 pa ako. Part 1 yan, sinabi kong pinakatangang Pangulo. Paano hindi maging tanga ang Pangulo natin? Una, nagpapadikta sa kanyang asawa. Okay lang kung sa loob ng kwarto, siya ang pagtrabahuin mo. Okay, di ba? Mas maganda yun siya magtatrabaho. Okay. Sa Kongreso, nagkagulo na sa Kongreso, wala pa siyang ginagawa. Wala man lang siyang pag-uutos. Sabi niya, medyo silent na tayo kasi medyo garapalan na yung mga banat natin. Okay, tanong ko sa Kongreso, yung mga Quadcom hearing nila. Halimbawa sabihin natin, halimbawa sabihin natin na connected si Pangulong Duterte. Mapakulong nyo ba? Ang tanong ko sa Kongreso, mapakulong nyo? Hindi naman kayo ang korte. Ang purpose lang nyo, ipahiya nyo. Ang pangalawa, para hindi manalo sa eleksyon, abala ang taong bayan. Pero ang ginagawa nyo, hindi nyo inimbestigahan nyo sarili nyo. Nakala nyo, kayong pang pinakamalinis dyan sa Pilipinas. Kayong pinakamadumi sa Kongres. Tandaan nyo yan. Ay, Diyos ko kayo. Pag nagsalita kayo, kala nyo, matitino kayong tao eh. Ha? Anyway, another discussion. Okay, ang dami dito. Bakit hindi naglilipat yun sa kabila? Ha?